Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong panawagan ni Congressman Paulo Ortega ng La Union. Punduhan ulit ang flood control projects sa 2027 national budget. Wow. Na-miss na nila kasi 2026 zero budget ang flood control. Okay, update lang muna tayo sa ating fund drive for the brave 14 Marines. Meron na tayong 470,000 pesos na naipadala sa kanila. And then bagong pasok sa ating GCash, mayroon ng 30,000. So sa mga gusto pang magpadala, ito po yung GCash number na kaya pagpadala ninyo. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kailangan nating suportahan ang Brave 14 Marines bilang ganti sa kanilang dedikasyon, prinsipyo na tinanggihan ang 25 million pesos na offer bawat isa sa kanila. Ngayon, pinili nilang lumaban at ngayon, inaasahan natin marami pang darating na warrant of arrest nila, kailangan nilang makapagpiyansa. Kaya sa mga voluntaryong magtulong, marami pong salamat. Okay, ito. Payag ni Congressman Ortega. Punduhan ulit ang mga flood control projects. Balikan po itong mga ganitong klase ng projects. Oh. Well, importante na mabigyan po ng pondo yung mga flood mitigation na infrastructure projects, no? Kasi like dun sa isang lugar po na heavily attacked by fake news, totoo naman na merong pong konting pagbaha doon na hanggang lampas po ng ankle. Pero yun nga po, catch basin siya. So, hindi lang naman po flood control yung kailangan. Like, pwedeng cistern, pwedeng comprehensive na drainage plan. At isang taon po, halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. Total, nandiyan naman po yung teknolohiya. May Project NOAA po, meron na po tayong mga drones. Meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng ganitong klase ng infrastruktura at mitigation. So, maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng projects. Without po na ma-prejudice naman po yung silbi talaga nila at saka yung functionality ng mga infrastruktura na to. Sir, tama po, no? Wala pong flood control programs this year? Tama po ba? Wala po. Wala. Sir, sakaling yung ulit, walang ilagay ulit na pondo para sa flood control, will the House allocate funds for it? Well, pag-uusapan din po yan. Ang alam ko naman po, yung mga nandun po sa red zones at saka orange zones sa Project NOAA po, sila po yung parang mabibigyan ng prioridad ng national government. I'm sure nakalagay din po sa NEP yun, yung mga lugar na yun. Pero syempre, ang budget po pagdedebatihan at kaya nga po nandyan po yung mga representatives, nandyan po yung mga galing po sa local. Mas alam po nila kung ano yung nangyayari kasi may proseso po yan mula barangay, city, probinsya hanggang sa national po. Dinaanan po ng proseso yan. Pag hindi po kompleto yung validation, saka wala po yung coordinates, hindi po talaga papasayan at magkakaroon po ng additional funding, kumbaga, or funding. Kasi dumaan po siya sa matinding vetting since po nung nangyari po nung last year. Sir, may directive po ba or guidance from the House leadership on this issue? Wala naman pong specific na guidance, pero I'm sure marami po yung naglagay pa rin po ng ganitong klaseng funding. I'm sure yung mga naglalabi din po para sa mga lugar nila, lalo yung may heavy na flooding at may heavy po na need for this. I'm sure nilalagay po nila yan at yun po ang mga ipaglalaban nila during the budget hearing as well. Okay. Po na pag-usapan, maganda po na. Yan. Tama yung sabi ni Mayor Magalong. Mga kongresista, bumabalik na. Nagkakaroon na naman ng insertion ng kanilang flood control projects. Ito na. Dalawang kongresista na ang napakinggan ko
ito si Ortega at saka si Garin. Sinasabi nila dapat pundohan ulit ngayong 2027 ang flood control projects. Kung ako inyong tatanungin, huwag muna. Wala na akong tiwala sa mga nag-implement. DPWH man yan, contractor man yan, mga kongresista. Again, palagi kong sinasabi to. Anong una, napapakinabangan ang mga flood control projects. Ako, taga La Union ako eh. First District. Ito si Ortegang ito, First District. Baka hindi pa siya naipapanganak. Noong 1970s, yung kanyang lolo sa tuhod na ba ito? Si Francisco Titing Ortega, naglaan ng pundo sa aming bayan, sa Bangar, La Union. Tabi kami ng malaking ilog, Amborayan River, nagpatayo siya, si Titing Ortega, ng napakatibay na diki. More than 50 years na. Buhay na buhay pa rin. Hindi na kami nababaha sa Bangar, La Union dahil sa diki na ipinatayo ni Congressman Titing Ortega. Sa ngayon, itong mga Ortega ngayon, I don't know, wala na akong tiwala sa buong bansa. Huwag muna! Habang nandito pa ang administrasyong ito, habang hindi pa nakukulong, nasasampa ng kaso ang mga mastermind, huwag muna. Huwag na tayong magtiwala. Yung masabi nila, may Project NOAA, may validation, huwag nyo na kaming lukuhin. Pera namin yan. Magtiis lang muna tayo hanggang 2028. Pag-upo ng bagong presidente na may tapang. Hindi ngayon na wala eh. Tigas tabungaw. Tabungaw, upo. Presidente natin. Hanggang salita lang, mahiya naman kayo! Hanggang ngayon, wala pang napakulong na mga napakulong lang sina Senator Jinggoy, mga posisyon ang napakulong niya. Romualdez, wag na tayong umasa, nasampahan niya ng kaso. Drama lang nila yan. Kaya, sana, mag-ingay tayo mga kaibigan. Huwag tayong papayag na ibalik nila ang pundo ng flood control dahil hindi sila maasahan sa aking opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang balay ni ante nga pag-aatupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si ante siyang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka ante sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani ante sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sen nga gitabangan ko sa akong uyuan nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. oo, so wala kay balay di ante. Sa wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang.
Salamat sa Ginoo kung wala pa ni tabang, wala pa gid ko di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buki mong anak ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw raw nabuhi. So salamat kayo ante.